So, nung nadarang, eto, mapunta na tayo dito sa nadarang. Ako kasi, kung di nyo tatanong, first time ko talaga siyang nakita. Ano yun, nagko-cover pa ako noon ng mga kung ano-anong cover ko sa studio. Tapos naisip ko na parang, sa season 2 ko nga, magsama nga ako ng ng mga artist. And, ang una ko nasa isip noon, dapat fresh. I mean, dapat hindi babad sa mata. So, nung nakita ko yun, sabi ko, grabe to, live, walang isang hingahan, alam mo yun, nagra-rap, tapos, okay, tinira yung chorus, nasa tono, sabi ko, pinahanap ko agad kay Douglas. So, anong year yan? Kasi parang magkakilala na ata tayo niyan eh. Kasi parang nabalitaan ko yan eh. 2018. Oh, yun, tama. Ako, alam niyo ako, mahina ako sa mga dates na yan. But anyway, nung nakilala kita, pinatawag kita sa studio, nagpunta ka sa studio, ano yung hindi mo makakalimutang moments natin na parang, okay, pinatawag ako ni Kuya, tapos, ano yung maalala mo na parang, I don't know if there's an unforgettable moment with to you na, ano ko, kung anong... Ang hindi ko makakalimutan, Kuya, nung una kita nakita, na starstruck ako talaga. Siyempre, kahit pangilinan niya eh. Wow, ganun. So, parang, Sabi sa inyo, the simple good guy is winning again eh. Mukha lang nito eh. hindi, pero parang na-amaze po ako. Parang pag may ina-idolize ka kasi, pag nakita mo in person, totoo pala yung starstruck. Yeah. Parang kang nag-glow nun, Kuya. Parang lumiliwanag nun. Yun yung hindi ko makakalimutan. Gusto ko mag-follow up dyan sa question na yan. Kasi like, grabe ano na ba, kasi before, hindi ko alam eh. Ito, walang tawag mo dito, bola. Talagang, isa na siya siyempre sa mga nilulook up mo ba na artist. Opo. Kasi, ang gusto ko itanong, una, ano mo na ba talagang fan ka na ba ni Kel? Tapos, next ko is, ano yung first impression? Meron ka bang, sa tingin ko ganito siya, tapos nung na-meet ko, ay, eto pala. May mga ganun ba sa'yo? No, that's a good question. Yung una ko po kasing napanood si Kuya Kel sa I Can See Your Voice. Ang hindi ko makakalimutan doon yung si Adam Levine po. Yung ginaya mo nun. So, parang sabi ko, shit, ang angas nito. Akala ko nga po ikaw yung mananalo. Tapos, Huwag natin pag-usapan. May isang podcast yan. tapos sabi ko, apakagaling, vocally, technical, lahat sobrang galing. Tapos hindi ko may imagine, lalo na nung time na yon, nakikilala na talaga siya sa mga kino-cover niya. So, parang nilulook up ko siya na, kailangan makapag-start din ako ng ganito. Kailangan kasing galing niya ako. Kailangan ganun din yung mga influences ko. Hanggat sa nagulat ako, ni-reach out nga po ako ni Kuya Douglas. Na parang, Ano sinabi? na parang, hello, Ricey, napanood namin ni Kuya Kel yung ang angas mo daw, ganyan. Ang galing mo, pinapatawag ka sa studio, gumawa daw kayo ng official na cover. Nadarang cover. Hindi mo naisip na, talaga ba? Akala ko nga po scam lang eh. So, in-stock ko naman po. Sabi ko, legit naman pala yung profile. Hanggang sa nakapag-meet kami. Tapos, yun nga po. Nagulat ako nung nakita ko siya kasi para talaga siyang may halo. Para akong nagulat. Tapos, doon na po nag-start. Meron bang parang, siyempre parang, baka ganito, suplado, baka or what, ganyan. Pero nung, hindi pala, ano yung first impression mo, mga ganun? First impression, parang alam ko po talaga nung una, mabait. Kasi nag-phone call po tayo, Kuya, di ba? So, nakapag-usap na po kami sa phone bago Sabi po sa ako... inyo guys sa boses ko pa lang. Parang already, parang sama ng tingin mo sa akin Angas. Oo. Huling ano na to Bawal ka hindi magla-lunch mamaya. Joke lang. Yun, nag-usap nga tayo. And then, And then, nung una namin meet, parang nag-click po agad. Parang magaan lang po lahat. Kumbaga yung parang brother-sister na band, nabuo po agad nung una pa lang. pero tatanungin kita. Ito yung totoo lang Bunso. Bunso kasi tawag ko, parang kapatid ko kasi talaga yan. Yung ugali ko ba noon at saka ngayon, nagbago? Yan. Hindi. Hindi, Kuya. Hindi kita binayaran, hayop ka, baka sabihin nila. Totoo mamaya, tatanungin kita ng mga ano dun, tapos ganyan. Kuya, totoo naman, kakatawag ko lang sa'yo last month, Mismo. Parang walang nagbago. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, siya pa rin eh. What you see is what you get, no? Parang,
kung ano yung sa TV, pati yun sa totoo, yun. Parehas. Oo. No? Si Kuya Kel kasi parang sobrang wise niya na tao. Lahat ng sinasabi niya may sense. Tsaka lahat daw, grabe ano, naman. so yung pag sinabi mong wise, parang lahat daw inuutakan ko. Parang ganun po. Sa lahat ng mga naging problema ko dati, isa po si Kuya Kel sa mga tinatawagan na ko. ano ko Kasi talagang kuya, sila ni Ate Gary, sila yung mga pinagkakatiwalaan ko, lalo na sa mga deepest Personal, secrets yeah, ko, yeah, personal yeah, yeah, secrets. yeah. Bago tayo pumunta dun sa... Oo, marami. Nung Oo. binigyan mo na ako ng cue. Oo, bago mo puntahan yan, hindi, ano yung ano, syempre ang dami ko itatanong, tatanong ko rin yung Idol Philippines na yan, pati ano, pero ano yung para sa'yo yung payo niya na Nag-stick. stick talaga sa'yo? Kung Ang hindi meron ko- man kung meron man. Ang hindi ko makakalimutan na pinangahawakan ko ngayon, na sinasabi niya sa akin noon na bago pa ako mapunta sa isang label. Parang sinabi sa akin ni Kuya, "Bunso, magaling ka. Pag napunta ka dun, wag mo akong kakalimutan na." Parang sinasabi niya na pag may narating po ako, wag ko siyang Always put kakalimutan. your feet on Kasi the ground. parang Yeah. si Kuya Kel talaga yung isa sa mga naniniwala sa akin na may ma-achieve ako, na talagang talented ako. Isa po si Kuya Kel sa mga tenga na naniniwala sa akin. So, yun Parang yung ang hindi ko sakit pag sa akin mo makakalimutan. sinabi yung tenga. Porque malaki yung tenga ko. Oy, makatawa kasama nito. Oy, love! Tingnan nyo cut na to! Ano meron sa tenga? Ang laki-laki ng tenga ko. Sa akin mo inintis yung tenga. Kuya, wala akong alam dyan.